Ano bang kailangan mo? Number one, the need to be changed. Ang kailangan mo, hindi yung mag-alala. Ang kailangan mo, hindi yung problema. Ang kailangan mo, mabago ka. Kasi, natanda ko isang palabas. Face Off ba yun? Yung kay John Travolta? Face Off. Ayan, pa nun. Di ba nagpalit sila ng mukha? Ano nangyari? Nagpalit sila ng mukha. Nakalimutan ko na eh. Kung nagpalit sila ng mukha, nagpalit din sila ng buhay. Tama? May nahuling scammer dito sa Pilipinas. Ano siya, babae siya, scammer siya. Tapos nahuli sa NBI, iba na yung tsura niya. Ay, bakit kailangan yung gawin yun? Ang dami-dami ko nakita ng mga scammer ngayon, mga pyramiding, aalis ng bansa, pagbalik, hindi mahuli-huli. Kasi bago na yung mukha nila. Diba? Nagpapakapal ng kilay, yung lalaki, nagiging babae yung itsura, nagbabago talaga sila na identity. Bakit nila gusto magbago? May mga nahuhuli sa Taguig, nakapatay sa probinsya. Pagdating dito, iba na pangalan, iba na personal. Gusto niya magbago. Bakit? Kasi ayaw niya yung dati. Kasi yung dati may sablay eh. May utang sa Bombay. Yung dati kasi may utang yun. Kaya, alam mo yung alam mo, makakasalubong mo yung pinagkakautangan mo, para kang, di ba? Para kang dagat na nahahati na lang. Mag-split ka na, o gusto mo, mawala na lang agad eh. Ganun yung idea, no? Anong ba talaga kailangan mo? Hindi mo kailangan mag-isip. Hindi mo kailangan matakot, mag-worry. Ang kailangan mo, mabago ka. Sabi ng Bible, if any man is in Christ, he is a new creature. Hindi ba nare-realize noon dati, ugali mo, mainitin ang ulo mo, magmumura ka, alam mo, mabilis ka manggigil. Kailangan ko ba mag-worry? Kailangan ko bang magalit? Sabi ng Bible, in Christ, you are a new creature. Kailangan mo mabago, di ba? Malaking bagay yun. Meron tayong message noon, nasa pinost natin. Christianity has a message. It is a message of rebirth. Pwede kang ipanganak muli. Bakit tayo nagpipreach na kailangan mo ma-born again? Ba't hindi ba good news yun? Yung dating ikaw na maraming utang, magagalitin, mainisin, konting matanda na itsura mo dahil sa dami ng problema mo, hindi mo po gusto yun? Meron kang bagong buhay, bagong kapanganakan dahil sa Panginoon. Yeah? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? You need to be born again. You need to be born of God. Ngayon, dahil born again na tayo, nire-remind ko lang po kayo na bago ka na at lahat ng dadating sa buhay mo, bago lang. Sino sa inyo ang gusto nyo lahat ng gamit niya second hand? Binigay ni kapatid, binigay ni ganito. Imagine mo ko ako member ng Diyos, tas lahat kayo nagbigay sa akin, tas second hand lahat ang bigay niya sa akin. Ano mararamdaman ko? Ganun lang ba yung mo? Ayun natin, sabi ng Bible, lahat ng bagay ay pawang bago na. Lahat ng dadating sa'yo bago na. Kung may problema ka man, merong dumadating na problema sa atin, may bago ka ng isip paano may sasolve yung problema yun. Di ba? Pag nagkukulang ka, kuryente, magkano bill nyo? Di ba? Kami every month sa church, nagdi-declare kami, mababa lang yan. Kasi araw-araw pong bukas ang aircon doon. Dalawa pa yun. Sa sobrang init nung nakaraan, araw-araw yung prayer meeting, araw-araw yung cell group, yung Bible study doon sa church, bukas talaga yan. Kailangan lahat, yung approach mo bago na. Iba na yung mentality mo. Pag minura ka, iba na dating sa'yo. Hindi ka na babalikan mo ng suntok, di ba? Pag yung ganon. Kaya, ang unang kailangan ng tao, kailangan niya mabago. Kasi ayaw niya ng buhay niya eh. Palitan natin. Ngayon, ang maganda sa buhay na to is, lahat ng bagay na dadating sa'yo, bago lang ng bago. Amen? Napamura. Ay, puto seko. Tapos na yung oras na yun. Bago ka na uli. Every time is an opportunity to walk in righteousness. Every time, every second. Opportunity to walk. Sabi ng Bible, we walk by faith. Diba? Hindi mo pwede sabihin na, saan ako kukuha ng pera? Saan ako? Paano masusolusyonan itong problema ito? We walk by faith. Ang unang instruction sa atin, walk. Ibig sabihin, walk, hindi ka uminto. Kanina, ang ganda yung points natin kanina, di ba? We do not confess our feelings. We confess the Lord Jesus. We confess His Lordship. Ibig sabihin, siya bahala sa akin. Okay, number 2. Okay, number 1 natin, the need to be changed. Kailangan ng tao magbago.
Kung hindi siya maboborn again, yung kwento ng buhay niya, mula pa sa kanununuan niya, pareho lang kwento niya. Mahirap sila, mahirap ka din. May sakit sila, may sakit ka din. Ganun ang kwento ng buhay ng tao, pero sa atin hindi. Dumating si Kristo, meron ka pong pagkakaiba sa kapitbahay mo. Amen. Kung masasakitin ka, hindi ikaw. Kung broken family sila, hindi ikaw. Kung mainitin ang ulo nila, hindi ikaw. Kung nagmumura sila, hindi ikaw. Kung nag-worry sila, hindi ako. Hindi tayo. Amen? Number 2, Mark 9:23. Sabi niya, Jesus said unto him, if you can believe, all things are possible to him that believeth. Nakita niyo yung buhay natin ngayon? Ano gagawin natin? Kailangan ng pagbabago. Pangalawa, the need to believe. Alam mo ba na kailangan mo pa rin maniwala? Kasi kung meron kang gusto mangyari sa buhay mo, meron kang kapangyarihang baguhin yung bagay na yon sa pamamagitan ng pananampalataya. The need to believe. Iba po ang faith sa believing. Agree? Ang faith is, magaling na ako. Ang believing is, hindi ako hihiga dyan at mag-aasal bata, lagyan mo ako ng ano dito sa ulo. Lagyan mo ako ng efficacy oil dito. Di ba? Lagyan mo ako dito ng chinchan. Iba pala yun. Kung ano, believing is, ayun yung work natin. Yun yung ginagawa mo. Action na yun. Action. Kung naniniwala ka na hindi ka mahirap, kumilos kang hindi ka mahirap. Amen? Alam mo yung tipong, ayan, kasi daming saging sa amin, saka kangkong eh. Puro kangkong saging. Pero pagka niluto mo yon, parang chef. Di ba? Di ako mahirap. Mayaman ako. Kahit saging lang yun, lagyan mo ng saging. Ayusin mo yung plating. May plating pa, no? Bagong lang ulam mo. Kaya naman, pag nagsaboy ka ng asin, pag ganun. Attitude. Yung personality mo, hindi ako mahirap. Asin, tubig ka lang. Pag kumain ka, kutsara, tinidor. Alam mo, yung personality mo, may kahirapan, oo, pero hindi ka mahirap. Magkaiba po yun. May kahirapan sa Pilipinas, pero hindi mahirap ang Pilipinas. Bakit may kahirapan? Bakit may pagsubok? Ang sabi ng Bible, magalak kayo sa tuwing dumarating kayo sa pagsubok. Bakit? Pinatatatag ka nun eh. Di ba sa magagamitin yung natutunan natin ngayon? Sabi natin, all things are possible to those who believe. Sa magagamitin yon, natutunan mo yon. Meron kang problema, gamitin mo doon, gamitin mo. Lagi natin sinasabi, dumadating ang problema sa atin, hindi para igupo ka. Meron pong mga pagsubok para ipanalo mo. Yeah, we fight the good fight of faith. Hindi tayo talunan, you always win. Sabi niya dyan, Colossians 2:10, and ye are complete in Him, sa Tagalog, at sa Kanya kayo napuspos na siyang Pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Sabi niya, and you are complete in Him, which is the head of all principality and power. Kompleto ka kay Kristo. Anong kailangan mo? The need to believe. Kompleto ba ako kay Kristo? Pag kailangan ko ba ng kagalingan, may paracetamol ba ng langit? Meron ba akong pwedeng kunin sa Panginoon na kailangan ko ngayon? Yes, you are complete in Him. Pero may gagawin po tayo. Ano yung gagawin natin? Number 3. Ito yung number 3 na gagawin natin. Oo, kompleto ka na. Lahat na ng kailangan mo sa pagluluto, nandiyan na. Nandiyan na. Pero, listen, kung hindi mo alam magluto, kunyari, magluluto ka ng sopas, tapos lalagyan mo ng ricado ng minor sinigang mix. Hindi pwede? Pagka tinikman niya, ano sasabihin nung nakatikim ng pagkain? Sinigang ang sopas. Sasabihin sa'yo, hindi ka marunong magluto. Di ba? Sasabihin sa'yo, hindi ka marunong magluto. Ngayon ang sinasabi natin, you are complete in Him. Lahat ng ricado nandyan. Lahat ng kailangan mo, sa buhay mo, nandyan sa Panginoon. Pero kung hindi mo alam paano kunin yan, at paano gamitin yan, at paano i-prepare at lutuin yan, hindi mo pakikinabangan ang kahit anong daldal natin dito. Hindi mo pakikinabangan ng Word of God. Amen? Kaya anong unang first point natin? You need to be changed. Number 2, you need to believe. Number 3, you need to bring everything that you have learned into action.
Work out your own salvation. Kaya minsan, sa church, especially sa Taguig, talaga sinasabi ko, ilang preaching na po ang narinig nyo. Ilang daang preaching na po ang narinig nyo. At ilan sa ilang daan na ito ang ginawa mo na. Trabahuin mo ang sarili mong kaligtasan. Ibig sabihin, saan mo gusto maligtas? Sa kahirapan, sakit karamdaman, trabahuin mo. May mga babasahin po akong verses dito. Bakit po natin kailangan po yan? Sabi niya dito, James chapter 1 verse 2 to 3. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring pagsubok. Sabi, yamang nalalaman na ang pagsubok na inyong pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal, ganap at walang anumang kakulangan. Sino sa inyo pagka may pagsubok kayo, nakangiti kayo? Ibig sabihin, kung hindi ka nakangiti, pagka may pagsubok ka, hindi ka nakangiti, hindi ka nagagalak, hindi na biblical yon. Nakadesign pala tayo, pag may pagsubok, nakangiti tayo. Oy, sumabog yung kontador ah. Oy, ang laki ng bill ah. Oy, wala tayong ano ngayon ah. Ayun, sabi niya dito, bakit? Sabi niya, yung pagsubok daw, dapat masaya ka. Kasi may pagtitiis. At yung pagtitiis, piniperfecto ka. Bakit walang perfectong tao? Ayaw magtiis. Bakit walang perfect na church? Ayaw magtiis. Sabi nila, kahit saan ka magpunta, walang perfectong church. Eh, wala talaga eh. Walang pagtitiis eh. Church member, uutang, walang pagtitiis. 1 Corinthians 9:27, sabi niya, ngunit ang grabe naman to, no? Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. But I keep under my body and bring it into subjection. Ayun sinasabi niya, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Ibig sabihin ganito, tinitrain niya yung sarili niya, dinidisiplina yung sarili niya, para yung sinasabi niya, ay ginagawa niya din. Okay? Di ba? Sinasabi natin, pag may lumapit sa'yo, sister, ano bang pwede kong gawin? So, magpapayo ka, tapos ikaw mismo hindi mo ginagawa. Ang sabi ni Apostle Paul, dinidisiplina ko ang sarili ko. Kung kailangan magtitiis ka, di ba? Katulad ba niya mga nasisira eh. Kasi ang tendency kasi, nakita mo, nasira, lalo kung hindi naman ikaw nag-cause. Naalala ko tatay ko eh. Galit na galit yun pag kami nakasira. Pag siya nakasira, hindi namin alam. Tapos wala lang mo, ba't sira to? Inaayos ko nga eh. Pero pag ikaw nakasira, diba, katakot-takot, di nyo kasi inaano. Mga ganun, mga matatandang tao eh. Talagang pagtitiis. Pagka nakita, anin mo, teka, relax ka lang. Relax ka lang kung madumi, relax ka lang. Kung kaya mong gawin, gawin mo. Kung hindi mo kayang gawin, kalma ka muna. Bilang ka muna na 1, 2, 3. Relax ka lang. Ngayon, kausapin mo kung pagtuturo yon, wala pong nagtuturo na batok muna bago pangaral. Naintindihan niyo yun? Yung anak, katulad ni Prince, hindi ko pwedeng banatan niya kung hindi ko tinuro sa kanya. Turo muna, tas banat. Pag hindi nagawa. Diba? Tinuro ko na sa'yo yan. Sinabi ko na sa'yo yan. Pinakita ko na sa'yo kung paano. Hindi mo parang ginagawa. Doon mo na banatan. Sabi ng Bible, wag mo ipagkait ang pamalo sa iyong anak. Bakit? Kasi may mga demonyo na umaalis lang pag hinambalos mo. Okay? Kailangan mo siyang. Pero siyempre, kung kaya niyo namang umunawa, ay huwag mong banatan ha. Si Aya. Kaya pala, nagmamahanga, no? Para wala kasalanan, no? yung mga ganun mga bagay. Anong sinasabi natin? Ang sinasabi po namin, we need to train ourselves. Kailangan natin hasain. Kailangan mag-TS, di ba? Tsaga-tsaga lang. Katulad ni Ate Glo kanina, sabi niya kanina, kailangan ko atang puntahan lahat ng mga bata. Alamin ko lahat ng ng kanilang bahay eh. Pagtitiis yun, kasi pwede ka naman matulog na lang Bakit ba naman natin ginagawa pa to? Di ba? Uwian na lang tayo, di ba? Pero may pagtitiis tayo na kailangan natin lumago, kailangan natin matuto para maabot natin mga kapitbahay natin. Paano mo sila abutin? Instruction po sa anak yan. Who do you think will promote the gospel? Unbeliever? Sino magpo-promote ng gospel? Unbeliever po ba tayo?
Sino ba may concern sa gawain ng Panginoon? Unbeliever ba tayo? Tayo. Ngayon, kung tayong ang inatasan ng Panginoon doon, kaya magtiis. Every Sunday na lang. Gabi, no, inisip ko nga, buti nga, every Sunday kami, araw-araw. Di ba? Minsan may mga kapatid talaga na gano'n, no? Masyadong walang reklamo sa buhay. Kasi naman, may trabaho ko ng linggo eh. Sabi ko, siguro 1,000 per hour niya, no? Kaya hindi niya mabitawan. Ngayon no, pag nagtrabaho naman ng linggo, sunod, wala na siyang trabaho, lahat ng pinagtrabaho niya, wala rin naman. Kinain, dinumi, wala na rin naman. Pero yung salita ng Panginoon, pag naitanim siya sa puso mo, kapatid, pag naitanim ang salita ng Diyos sa buhay mo, tutubo po yan. At makikita ng lahat kung anong tubo ng salita sa buhay mo. Amen. Last verse na po. Basahin ko po to. 1 Timothy 4:7. Sabi niya, exercise thyself rather unto godliness. Train yourself to be godly. Hasain niyo ang sarili niyo na maging maka-Diyos. Hasain. Bakit mo hahasain? Kasi yun yung promotion mo. Yeah. Anong tawag sa inyo natin? Yung mga, di ba may rank sa teacher? Teacher 1, teacher 2. Ano yung mataas? Master. May anong kaya yun? May alam yun. Kasi na-train siya. Para doon. Why do you need to be trained? Kasi, pag sinabi sa'yo, tigla, magte-training ka bilang principal. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, promotion yun. Why does God say, train yourself to be God? Promotion mo yun. Promotion natin lahat yun.